guys! Good afternoon! Welcome back to my YouTube channel. Linus Ringa sa Succulent Lowland here in Davao City, Philippines. So ngayon guys, magbibigay pa ako ng tips kung mayroon pa bang mga beginner sa pag-aalaga ng succulents. Magbibigay ako ng mga based on experience lang. Pinakauna kong ibibigay na madaling alagaan ay itong si Ghost Plant. Super bilis alagaan, kaya ito yung naparami natin dito sa city area. O diba? Yaan mo lang yan siya, magiging maganyan na. Matakaw to sa tubig guys. As in. So, next natin na ipiflex itong si Purple Delight. Mabilis din tong alagaan, mabilis paramihin, mabilis siyang ikat, mabilis i-lift propa. Ay, talagang nandyan na lahat kay Purple Delight. At napakaganda pa. O diba? Purple Delight, ito yung mga leaf propagation ko. Kasi, merong ibang nagtatanong kung ano nga bang pinakamabilis alagaan. Kaya, yun ang mga naibigay ko. Pero, pag meron kayong maisuggest na based sa inyong experience din mabilis alagaan, please lagay nyo sa comment section, baka wala pa ako niyan, makapag-mine nga. Diba? So ang pangatlong mabilis alagaan ay yung dito ko nilagay guys. Nag-cutting through pa ako, propagation. Itong si Mendoza. Actually, either lang sa kanilang tatlo, mabilis talaga alagaan. Akala ko noon si Ghosty ang mabilis alagaan. Pero sa case ko, ang pinakamabilis talaga alagaan ay silang tatlo so far. O yung Ghosty ko, napabayaan ko na kasi parang minsan mapili din si Ghosty eh. Tapos, basta ewan. Oo. Tapos, common si Ghosty, pero madali lang din naman siya alagaan. Kaso, bet ko ang mga to na mas maganda alagaan. Oo. Si Mendoza, mabilis lang din to i-propagate kagaya nito. Ayan. Isa sa pinakamabilis alagaan. So, lahat ng alaga ko guys ay tested na, kasi 5 years na akong, since ako nag-start, parang 5 years na ako talaga nag-aalaga ng succulent. Na-stop lang ako for almost 2 years. Pero may mga succulent ako sa tahanan. Nag-stop lang ako ng mine. Oo, for almost 2 years kasi na-busy talaga ako. Then nagbabalik ako lately this year. O, diba? Oh, pero still, hindi ko naman sinasabing hindi ako in love sa succulent nung 2 years akong na-stop. O, diba? Nag-alaga pa rin ako, kaso lang yung nasa tahanan ko lang. At based on my experience, isa to sa mga mabilis alagaan, si Mendoza. Tingnan nyo naman yan, hinayaan lang, walang fertilizer. Nadiligan ko pala ng fertilizer this year once. Pero parang walang effect kung once mo lang malagyan. Hayaan ko na lang organic yung aking mga alaga. Next naman, na mabilis din to alagaan guys, si Laxiflora. Oo, hindi ko to masyadong piniflex kasi napaka-common nito at napakabilis alagaan. Marami akong propa nito. Ayan, mayroon pa dun sa kabilang bahay. O yan, ito original pot, as in 2 years na to. Dito na pot. Ka-age to ng bahay. Tapos kinat-cut ko lang, tapos hinayaan ko na, nakahang. Pag i-cut mo siya, lalo siyang gumaganda. Nasa hanging pot po siya. Ayan. Look, ang ganda niya, diba? Laxiflora. Pag naiinitan siya, ganyan yung mukha niya. Pag stress siya. Pag hindi naman siya masyadong stress, ganyan. Ito, propagation ko to, guys. Nag-propagate ako last 2 days ago, ata. Tapos, ito yung isa sa mga mother plant. So, ilagay ko na dyan. Dyan kasi siya nakasabit. O, diba? Maganda siya, guys. Hindi ko lang masyadong piniflex kapag ako'y nagva-vlog kasi, parang wala kasi siya masyadong color. Pero maganda, diba? Super. Tapos, guys, ang pang-apat na maibigay ko na mabilis alagaan ito. Ito, this one. Ito yung pinaka-mother plant na mga stinky ko. Stinky, ayan. Ito yung mother plant. Mag-cut ka lang, magbigay na agad siya ng mga babies. Pero hindi pa ako nakapag-propagate nito sa parang flowers. Oo, parang dun daw. Nag-ano din daw yan. Pero hindi ako nag-propagate through flowers. Ito, isa sa mga anak niya, mas malapad to compare dito. O diba? Isa sa mga mabilis alagaan dito sa lowland guys.
Oo, pero yung Purple Delight talaga, sinisingit ko pa. So, ayan. So, pangatlo ay panglima na maibigay ko itong si Sedum Adolphi. Oh, isa to sa mabilis alagaan, maganda, colorful. Ito yung propagation ko ng Sedum. Isa sa mga propagation ko ng Sedum Adolphi. Oh, pagkat ko nito, talagang wala ng air dry. Nilagay ko na diretso dito. Tsaka nilagay ko, hinang ko na agad. Oo, pero afternoon ako nag-propa nito, guys. Nag-prepare nito. Okay, sabit ko na ulit kasi nasa hanging pot siya. Pang-anim, itong si Cheesecake. Hello, Cheesecake. Based on experience, si Cheesecake hindi mahilig sa tubig. Yeah. Nakuha ko yung kuliti niya. Ayaw niya sa tubig kasi kadalasan pag nilagay mo siya sa rain and shine, talaga pag araw-araw na ang ulan for 1 week, nalulusaw po yung mga leaves niya. Nagfufungus siya. Mabilis siyang magfungus. Ito yung next sa Ellen, si Cheesecake. Kasi si Ellen, di ba, pag nasobrahan din ng tubig, ang bilis niyang magfungus. Ganon din si Cheesecake, guys. Oo, baka akalain niyo, uy, namatay na si Cheesecake ko. Ayaw niya po ng tubig na palagi siyang nababasa yung mga leaves niya. Nagiging fungus po yun. Tapos, ang gusto lang niya is nasa shaded area. Oo, ewan ko kung sinong naglagay sa full sun. Pero, okay lang naman siyang i-full sun. Pero pag tubig talaga, parang ayaw niya ng palagi siyang natutubigan. Based on my experience, gusto lang niya yung tama-tama lang. Tubigan mo ako ngayon, bukas hindi. Ganun siya. Tapos, meron ako dito propagation ng Cheesecake. Ayan. Ito, hinayaan ko lang. Tapos, nung tiningnan ko, super dry na. Tapos, pinaulanan ko lang one night. Tapos, sinilong ko na agad. Tapos, wag nyo din, wag nyo din pasubrahan ng silong. Kasi, pag pasubrahan nyo ng silong, ayan, nag-action po siya ng leggy. Ganyan naman talaga yung cheesecake na hindi nakasilong. Pero mas maganda to pag nasa shaded area talaga. Yung direct siya sa ulap, sa langit. Parang ganun ba? Kasi nagiging clamp po siya. At nagiging maganda yung shade ng kanyang color, yung dahon. Pang-7 ata. Pang-7, pang-8. Ito, si Murasaki. Si Murasaki, totoo yung sinasabi nila, guys. Na si Murasaki, ayaw niya ng palagi siyang nababasa. Nagfufungus, lumiliit yung dahon niya. Gusto lang niya dito sa area na kung saan naiinitan siya, naaarawan, pero ayaw niya na palagi siyang nababasa. Kasi nagiging upaw. Nagiging upaw po yung leaves niya. Yung parang kaunti na lang dito na lang yung naiiwan. Totoo po yun. Pero pag nasa shaded lang yung si Murasaki, hindi siya masyadong nababasa kasi mabilis din to magfungus yung mga leaves niya. Yung sa pinakababa, ay good luck na lang. So, ito, kaya ngayon hindi na ako ng Murasaki ko. Nagpapaulan palagi. Sinisilong ko na. Hindi yung silong na hindi din nakatikim ng ulan. Sa tingin ko naman dry ang soil, tapos laging umuulan, pinapaulanan ko siya minsan, pero hindi palagi. Ganon. Diba? So, yan lang muna. Si Super Balm, mabilis lang man siya alagaan, pero hindi ko ma-recommend. Kasi based on my experience, wala akong Super Balm na lumalaki. Sorry to tell, pero wala akong Super Balm na talagang tumataba. Lahat ng Super Balm ko ganyan, pitit, pero busok, clamp. Oo. Busok, clamp. Yung mga Super Balm ko, pero buhay. So, kayo, pwede din kayo magdagdag ng Super Balm kung gustuhin nyo. Pero sa akin, ganyan lang muna. Yun lang muna may ibibigay ko na tips kay Super Balm. Oo. Ewan ko, bakit? Pag dumating sa lowland, si Super Balm, kapag nakapag-adjust, yung mga ganito niya, nagiging clamp siya. Lalo na pag-expose siya masyado sa sunlight. Nagiging ganyan. Tapos, ayaw ni Super Balm na lagi siyang naliligo. Hindi katulad ni Purple Delight na kahit liguan mo araw-araw kapag stable na, ay okay na okay. So yan lang muna guys ang mga tips ko sa mga beginner or sa mga magdadagdag ng order na wala pang ganon sa mga sinasabi ko na mga succulents, ay mag-order na ka. Bilis lang yun, alagaan silang lahat. Okay, so kung mayroon din kayo guys, meron kayong mga succulent dyan na mabilis din na alagaan, please, lagay nyo sa comment section. Oo,
Kaya gusto ko din mag-mine kung anong meron kayo na mabilis alagaan. baka mas mabilis yan alagaan yan sa inyo. So at least makapag-try ako. So thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!